Hi! Kumusta ka? Di ka ba nakikipag-away sa online? Baka isa ka sa nagsishare ng fake news, ha? Totoo ba yan? Hey everyone! New day, new vlog! Today, pag-usapan natin ang tungkol sa good digital citizenship. Samahan niyo ako at magtanong tayo sa ilang mga estudyante ng mga katanungan kaugnay sa pagiging good digital citizen. Tara! Nag-share ka ba na sa mga kakilala mo o kahit na sino na mga personal information mo like name, age, at password mo? Sa name and age, yes po, especially kapag sa mga important things. Pero yung password, hindi ko siya binibigay sa iba kasi privacy. Important sa akin yun na hindi i-disclose sa iba yung ng mga klase ng information. Isa ka rin ba sa mga nagpo-post o nag-share ng mga trending issues sa social media? Like yung kay Marilag issue? Personally, hindi po kasi ako yung person na pagdating sa social media is very private and hindi ako usually yung tipo ng tao na mahilig makisabay or makisawsaw sa mga iba't ibang issues. Kaya hindi po. And hindi rin ako isa sa mga nag-post ng mga, nung nag-trend si Marilag issue din. So, ano yung mga bagay na mga pinopost mo lang sa mga social media? Yung mga sinishare mo, gano'n? Usually, mga mga motivational quotes, yun. Mga pictures na related lang sa school or yung sa mga friends. Pero yung mga issues or any political, hindi rin po ako nag-post. Yung sa mga fake news, na nakaka-encounter ka ba ng mga fake news? May times po na naka-encounter na ng fake news pero syempre, kailangan mo na i-fact check bago mo i-share or i-share sa iba. Nag-share ka ba sa mga kakilala mo o kahit na sino sa mga ng mga personal information mo like yung name, age, and password? Depende sa tao. Minsan, pag makakakilala, pwedeng bigyan sila ng mga names or password. Pero syempre, mga stranger or mga hindi kakilala, syempre nag-restrict yung mga privacy natin. Iisipin natin yung mga privacy nito. So, sa mga password, nag-share ka sa mga kakilala mo. Anong mga password mo? Yung mga, like, sa social media ba? Sa cellphone lang? Sa mga cellphone lang, pero syempre sa mga personal account. Syempre pag-iisipan mo, dapat may dahilan kung bakit bibigyan mo rin sila ng password. Yun. Isa ka rin ba sa mga nagpo-post or nag-share ng mga trending issues sa social media? Yung like kay Marilag issue? Hindi eh. Kasi parang siya, hindi siya suwak sa oras, ganun. At saka parang hindi ko siya trip or hindi ko siya intention din. But parang gusto ko lang mag-Facebook ng personal lang, like yung mga hobby lang, ganun, sa mga games. Pero hindi ka nag-share ng mga issue. So, yung mga bagay-bagay na mga pinipost mo lang sa mga social media? Yung sa mga my day, gano'n, yung mga nangyayari lang sa buong araw. Minsan lang, pero once in the blue moon lang yung pagpo-post. Tapos sa mga share lang kapag napatawa, yung mga memes, yun lang yung share. Pero yung mga issue, wala. About naman sa mga fake news, may mga na-encounter ka bang mga fake news, mga gano'n? Na nasi-share mo na... May mga pass na gano'n. Pero hindi mo naman kasi ma-detect agad na fake news yun. Siyempre kapag nalaman mo na ng fake news, yun nga, buburahin mo. At the same time din is yung mas magiging maalam ka na rin sa pag-a-analyze sa mga information para makaiwas ka sa mga fake news. So ngayon, aware ka na sa mga fake news, nagpa-fact check ka muna. Nagpa-fact check muna. Depende rin kung makatotohanan yung mga sinabi. And also yung mga author din na nagsasabi or mga nagsaad nun or mga nag-create yung mga information. Gaya ng mga na-interview nating mga estudyante, ay dapat
Maging good digital citizen tayo. Huwag basta-basta mag-share ng personal information at huwag makikipag-away ha. Panatilihin ang pagiging marespeto sa lahat ng oras. Oh, paano ba yan? Hanggang sa susunod nating pagkikita,